Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay may nakitang mabilis na papalapit na martial artist ang Grand Guardian sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman ay tinawag nito si Council Elder Juan at sinabi na tingin nito ay kailangan nila na maghanda para umatake. Nagtataka naman ang Council Elder sa sinasabi sa kanya ng Grand Guardian, kaya naman ay sinabi nito na tignan niya ang direksyon na kanyang ituturo. Matapos ay tinignan nito ng Council Elder, nang makita niya ang direksyon na itinuturo sa kanya, ay bigla naman itong nagulat dahil sa hindi nito magawang makita kung sino ito dahil sa bilis ng paggalaw ng isang iyon at napapatanong siya na kung sino naman kaya ito, kaya naman ay sinabi ng Grand Guardian na tingin nito na kailangan na nilang i-activate ang mga barrier ng demonic cult. Sabi nito na hindi niya inaasahan na gagamitin nila ito ngayon, ngunit bigla naman siyang pinahinto ng Grand Guardian. Sabi nito gamit ang sound telepathy na mukhang nakikilala niya ang presensya ng paparating, at ito ay ang kanilang Lord Xian Yuun. Di naman makapaniwala dito ang Council Elder Juan. Sa isip nito na muntik na niyang may activate ang mga barrier, ngunit mas maganda sana na kung sa ibang direksyon nagtungo ang Lord Xian Yuun, at ano naman kaya ang nais nitong gawin, dahil halos 400 metro na lamang at makakalabas na ito sa kagubatan, at wala itong ibang magagawa pa kung hindi ang mailantad ang kanyang sarili kapag nakalabas na ito sa gubat, nang bigla naman na tumalo ng mataas ang ating bida nang matagumpay na niyang maabot ang hangganan ng kagubatan. Nagtaka naman ang Grand Guardian sa ginagawa ng kanilang Lord Xian Yuun. Nang makarating sa itaas ng demonic cult si Yuun, ay namamangha naman dito ang Council Elder Juan, dahil sa ito ay ang Void Walk, maging ang Grand Guardian ay hindi din maiwasang mamangha sa nakikita nito kay Yuun. Sabi nito na ang kanilang Demon Lord ay gumamit ng Qinggong technique na sinasabi na ito na ang rurok ng lahat ng Qinggong techniques, at mukhang nakamit nito ang mas mataas na realm kumpara sa kanya ng halos 1 buwan lamang. Sa itaas ay kinuha ng ating bida ang kanyang blade, at ibinato sa direksyon ng demonic cult, matapos ay agad niya itong sinakihan. Sa pagkakakita nito ng dalawa ay bigla silang natigilan, dahil sa maging ang blade flight technique ay alam na din ito. Nang matapos nilang pagmasdan ng ating bida na matagumpay na nakapasok sa demonic cult nang hindi nakikita ng iba, ay napatanong ang Council Elder Juan na kung ano kaya sa tingin nito ang nangyari sa misyon ng ating bida, sumagot naman siya na ito din ang nais niyang malaman mula kay Yuun. Kaya naman mabilis itong napatakbo at sinabi na wala na silang oras pa at sundan na nila kung saan pupunta ang Demon Lord, na agad naman na sinang-ayunan ng Council Elder Juan. Habang papasok sa itaas ng demonic cult ang ating bida, ay may napansin naman ito, dahil sa sumusunod sa kanya ang Grand Guardian at si Council Elder Juan. Kaya naman ay agad itong bumaba sa kanyang blade technique, nakita naman ito ng dalawa at sinabi na sundan nila ito dahil ang Demon Lord ay bumaba sa inner castle. Nakita naman nila ang Lord Xian Yuun na hinihintay sila. Kaya naman ay mabilis na lumapit ang mga ito sa kinaroroonan ng ating bida. Matapos ay agad na binati ng dalawa si Yuun dahil sa ligtas nitong pagbabalik sa demonic cult. Matapos ay nagtanong sa mga ito si Yuun na kung kamusta ang mga nangyayari sa demonic cult habang wala siya. Sumagot naman ang Grand Guardian na maayos lamang at walang kahit na anong kakaiba ang nangyari habang wala siya, ngunit sabi nito na kailangan na magmadali ng Demon Lord dahil sa kailangan pa nitong maghanda para sa pagdating ng kanilang mga panauhin. Matapos ang ilang sandali, sa loob ng Demonic Cult Grand Hall, ay dumating na ang ating bida kasama ng mga guardian sa loob, kaya naman ay agad na nagsiluhod ang lahat at binati ang ating bida. Nagpasalamat naman si Yuun sa mga ito dahil sa maayos na pagpapalakad ng Demonic Cult habang siya ay nasa loob ng isang isolated training room ng mahabang panahon. Sabi nito na ang mga tao mula sa Royal Palace ay paparating na, kaya naman ang mga natitirang mga Council Elder at ang Six Swords Troop ay sasama sa kanya na magtutungo sa Northern Gate upang salubungin ang mga ito. Agad naman silang nagtungo sa Northern Gate ng Demonic Cult gaya ng iniutos sa kanila ni Yuun. Maya-maya pa ay naramdaman na nila ang mga pagyanig ng lupa dahil sa paparating na nagmamarch ang mga kawal ng Royal Palace, at hindi din nagtagal ay matagumpay na ng mga itong na narating ang Northern Gate ng Demonic Cult. Agad naman na nakita ng Grand Guardian ang nangunguna sa gwardya sa mga ito, sabi niya na ang isang ito ay sigurado siya na nasa evolutionary realm, matapos ay agad naman itong nagsalita ng malakas, at nagpakilala na siya ay ang Southern Military General,
Yon Namgan, ng Great Ming Empire. Nang mabanggit nito na siya ang Southern Military General, ay agad naman na nagpadala ng sound telepathy ang Council Elder Juan sa ating bida, sabi nito na ang taong nagsalita ay mula sa Embroidered Uniform Guard. Ang Embroidered Uniform Guard ay isang secret guard force ng Great Ming Empire na tapat na naglilingkod sa Emperor. Ang Southern Military General ay ang ikalawa sa mga pinuno ng mga Embroidered Uniform Guard, isang commander, at isang mataas na opisyal sa gobyerno kasama ng Northern Military General. Napapatanong naman ito na kung sino naman kaya ang nasa loob ng karwahe upang magpadala sila ng ganito kataas na mga opisyal ng mga gwardya upang protektahan sila. Nang bigla naman na binuksan na ang pintuan ng karwaheng pinuprotektahan nila, kaya naman ay tinignan ito ng mabuti ng ating bida. Mula dito ay lumabas ang isang matabang lalaki na may hawak ng isang kautusan mula sa Emperor ng Ming Empire. Agad naman na nagsiluhod ang mga gwardya sa pagkakakitang ito na paglabas ng matabang lalaki, ngunit napatingin naman sa paligid ang general at may napansin. Kaya naman ay nagalit ito at sinabi na ang lahat ay magsipagluhod sa sahig sa oras na ito at makinig sa utos ng imperyo. Sa sinabi niyang ito ay tinitigan naman siya ng hindi maganda ng mga mamamayan ng demonic cult. Naiinis naman itong napapasabi na inakala niya na ang mga miyembro ng demonic cult ay madali lamang nasusunod at luluhod. At ang mga reaksyon ng mga ito ay mukhang hindi nila gusto ang pagdating nila dito, nang pinadalhan naman siya ng sound telepathy ng matabang lalaki at sinabi na ayos lamang ito at siya na ang bahala, kaya naman ay iniabot na nito ang kasulatan sa gwardya, matapos ay nagsalita ito na naparito siya upang ibigay ang utos ng Great Ming Empire Emperor, at siya ay si Zhu Taigam, Prince Cheng. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa narinig ng mga tao ay nagtataka naman ang mga mamamayan ng demonic cult na kung anong ginagawa dito ng anak ng Emperor. Sa isip naman ng Council Elder Juan na tama siya nang inaakala na may mataas na katungkulan ang kasama ng mga ito dahil sa ang mga dala nitong gwardya ay mga advanced martial artist. Ngunit hindi niya inakala na ang mismong prinsipe ang kasama ng mga ito. Nang bigla naman itong nagalit at sinabihan ang mga mamamayan ng demonic cult na mga bastos, dahil sa nakikita naman nila na may hawak siyang scroll na naglalaman ng utos ng imperyo sa kanyang kamay, ngunit nakatingin lamang sila at nanatiling nakatayo, bukod pa doon ay ang kanilang mga ulo ay nakataas kahit na alam nila na nasa harapan nila ang isang prinsipe. Tahimik naman na pinapakinggan ito ng ating bida, nang bigla naman siyang tinuro ni Prince Cheng at tinanong kung siya ba ang Lord ng demonic cult. Sa isip nito na isa lamang itong bata, at hindi ito nakakaramdam ng kahit na anong aura na mula dito, sigurado siya na hindi ito isang martial artist, at ito ay isa lamang na normal na tao. Matapos ay nagalit naman ang mga guardian sa sinasabi nito na sabi mula sa pure spring, pure water flows, na dahil ang kanilang pinuno ay hindi sumusunod sa imperyo ay ganun din ang mga tagasunod nito. Kaya naman ay inutusan nito ang ating bida na lumapit sa kanya at lumuhod upang kuhanin ang utos ng imperyo. Galit na galit naman ang lahat ng mga council elder na nakarinig ng sinabi nito, at sa isip nila na anong lakas ng loob nito na insultuhan ang kanilang demon lord, sa nangyari ay nakangiti lamang dito ang ating bida. Nang bigla naman na nagpalabas ng malakas na killing intent ang mga council elder dahil sa sinabi nito, sa nangyari ay hindi naman nagustuhan ito ng mga kabayo na dala nila dahil sa hindi magandang nararamdaman ng mga ito sa paligid. Nagalit naman ang general sa mga ito dahil sa anong lakas ng loob nila na magpalabas ng killing intent sa kanilang prinsipe na may dala ng kautusan mula sa imperyo, at tinanong ang mga ito na kung nais ba nilang gumawa ng isang pagtataksil sa imperyo. Sa isip naman ng Prince Cheng na ang mga taong ito ay walang magagawa na kahit na ano, dahil kahit na ito pa ang demonic cult, ay hindi nila magagawang labanan ang milyon-milyong puwersa ng royal family. Nagpadala naman ng sound telepathy si Council Elder Mon kay Yuhun, sabi nito na si Zhu Taigam ay ang ikalawang anak ng kasalukuyang imperyo, dagdag pa nito na hindi niya alam kung nasa katwiran ba ang prinsipe kaya naman ay hiniling nito kay Yuhun na siya na mismo ang susubok na kausapin ang mga ito. Sabi naman ng ating bida na ang nais ng Council Elder ay kanyang pinahihintulutan. Kaya naman ay agad na lumapit ang Council Elder sa mga ito, sa isip naman niya na nakakahiya ang ginagawa ng mga ito,
dahil sa nakikita niya na hindi pagpunta ng Demon Lord sa kanya ay sigurado siya na walang kwenta ang pinuno ng mga ito. Agad naman na nagsalita ang Council Elder at sinabi nito na isang karangalan ang makita nila ang Imperial Highness, Prince Chen. Sumigaw naman ang gwardya na anong lakas ng loob nito na batiin ang Imperial Highness sa bastos na pamamaraan at hindi ang pagluhod, kaya naman ay agad niyang inutusan ang Council Elder na lumuhod kaagad sa harapan ng prinsipe. Nang bigla naman silang natigilan, sa isip nito na hindi niya magawang makahinga dahil sa aura na nagmumula sa matandang ito. At kahit ang magawang may buka ang kanyang bibig upang magsalita ay hindi din niya magawa. Matapos ay kinausap nito ang prinsipe, sabi nito na sila sa demonic cult ay hindi lumuluhod sa kahit na kanino man bukod sa kanilang demon lord dahil ito ay ang kalangitan para sa kanila. Sa narinig nito ay bigla naman siyang natigilan. Dagdag pa ng Council Elder na mayroong non-aggression treaty sila ng Great Ming Empire sa demonic cult, kaya naman ay pantay ang dalawa habang walang kaugnayan sa isa't isa. Ang First Emperor ng Great Ming Empire ay nakatanggap ng tulong sa kanilang demonic cult upang maitayo ang kanilang imperyo, at ito ang panahon na nilagdaan nila ang kasunduan, kaya naman ay tinanong niya ang prinsipe na kung bakit nito hinihingi sa kanila na lumuhod sa mga ito. Agad naman na sumigaw siya dito at sinabi na masiyadong mapagmataas ang isang alipin na ito sa kanyang harapan, at nais niya ba na pangaralan ang isang prinsipe? Kaya naman ay agad nitong sinabi sa mga gwardya na kung ano pa ang hinihintay nila at agad na paluhudan sa kanyang harapan ang matandang ito. Matapos ay agad naman na nagtungo ang mga gwardya sa Council Elder, ngunit sa isang atake lamang niya ay agad naman na nawasak ang espada ng mga ito, kaya naman napasabi na lang ang iba na nagawa lang nitong matalo ang kanilang mga espada gamit lamang ang kanyang enhanced energy sa kamay. Kaya naman sabi ng general na kung bakit sila natatakot sa isa lamang hamak na matanda, at kung hindi nila magawang mapaluhod ito ay papaslangan niya sila, sa nangyari ay nanginginig naman ang mga ito sa takot. Kaya naman ay sumugod na ang iba pang mga gwardya sa Council Elder, ngunit gamit lamang ang isang teknik ay agad naman na natalo ang lahat ng mga sumugod sa kanya. Hindi naman makapaniwala dito ang matabang prinsipe dahil sa papaanong nangyari na ang mga royal guards na natutunan ng martial arts ng royal family ay madali lamang na natalo nito. Kaya naman ay nagutos ito sa iba pa na sabay-sabay nilang atakihin ang matanda dahil sa hindi ito madaling kalaban, ngunit bago pa ito makalapit sa Council Elder, ay bigla naman na nakita nito na napaslang ang kanyang mga gwardya na sumugod. Kaya naman ay napapatanong ito na kung ano ang nangyayari sa mga ito. Matapos ay tinanong ni Becky ang ibang mga kawal kung sino pa sa kanila ang nais na magbuwis ng kanilang mga buhay. Kaya naman dahil dito ay sumigaw ang general na ang mga ito ay nagtangka ng pagtataksil sa imperyo, at iniutos na agad na protektahan ang prinsipe, na agad naman sinunod at nilatag ang kanilang mga panangga. Napangiti naman dito ang prinsipe at sinabi na sila na din ang nagdala ng kanilang magiging malaking problema sa mga sarili nila. Nang bigla naman siyang natigilan ng bigla na lang na napunta ang ating bida sa kanyang harapan at tinatanong siya kung labis na ba itong nasisiyahan sa kanyang ginagawa. Nagtaka naman ito na kung papaano itong nakalagpas sa mga gwardya at agad na inatake si Yu Wun. Napangiti naman ito at napapasabi na nararamdaman niya ang mainit na dugo nito sa kanyang puso, ngunit bigla naman itong nagtaka, nang mapansin nito ang kanyang putol na kamay ay bigla na lang itong napasigaw ng malakas. Matapos ay napaluhod ito at tinitignan ng masama si Yu Wun, nang bigla naman itong muling sumugod sa ating bida at tinatanong kung anong lakas ng loob nito na gawin ang bagay na yon sa kanya, kaya naman ay maging ang isa nitong braso ay tinanggal na din ng ating bida. Sa nangyari ay muli itong napasigaw ng malakas, sabi ng ating bida dito na masyado na itong madaming sinasabi, kaya naman ay agad na dinakot ni Yu Wun ang mukha nito, at iniangat. Nagulat naman ang mga gwardya nito dahil sa nagawa ng ating bida na maiangat ang malaking lalaki gamit lamang ang isa nitong kamay nang walang kahirap-hirap. Nagsalita naman ito at tinatanong si Yu Wun na kung alam ba nito ang kahihinatnan ng mga ginagawa niyang ito, dahil dito ay makakalaban niya ang imperial family. Sabi naman ni Yu Wun na masyado na itong madaming sinasabi para sa isang prinsipe, at agad itong inihagis ni Yu Wun sa mga gwardya na kasama nila. Sa nangyari ay agad naman na napasobsob ito sa lupa dahil sa lakas ng pagkakahagis sa kanya. Ngunit nang maiangat nito ang kanya ulo ay nakita niya ang mga galit na mamamayan ng demonic cult na nasa kanyang harapan.
Kaya naman ay sinigawan nito ang ating bida na tingin ba nito na magiging ayos lamang ang kalagayan ng demonic cult matapos niyang gawin ito sa kanya, siya na isang prinsipe ng Ming Empire? Napangiti naman dito ang ating bida sa sinasabi nito, at sinabi na tingin ba niya nagagana sa kanila ang mga ganong uri ng palabas na ginawa niya. Sa narinig nito kay Yu-won ay nagtataka naman ito. 3 araw bago maganap ito, sa kagubatan patungo sa demonic cult, ay tinawag ni Prinsipe Chen ang general, kaya naman ay agad itong lumapit sa kinaroroonan ng prinsipe. Nagtanong ito dito na kung kaninong lupain ba ang kanilang nilalakbay ngayon. Sumagot naman ang general na ito ay sa Great Ming Empire's Emperor. Nagtanong ulit ito na kung sino naman ang mga taong naninirahan sa lugar na ito. Sabi nito na ang emperor at ang mga sibilyan ng Great Ming Empire. Sa narinig nito ay nagalit naman si Prinsipe Chen kaya naman ay sinabi nito na kung ganun pala ay bakit may mga martial artist na pilit na dinidismaya ang Great Ming Empire, dahil kapag ang kanilang emperor ay nagbigay ng isang imperial command, ay dapat na nagmamadali ang mga ito na pumunta at lumuhad sa kanilang mga paa, ngunit kabaliktaran ang nangyari at sila pa ang magtutungo sa mga ito. Napaisip naman ang prinsipe na kahit na ang founding emperor ay nakatanggap sa kanila ng tulong noon ay hindi pa din niya maisip na kung bakit ito bumuo ng ganitong klaseng tradisyon. Ang Mutual Non-Aggression Treaty na nabuo sa pagitan ng Jiangho at ng imperyo, ay naganap 180 na ang nakakalipas. Ito ay nilagdaan ng founding emperor ng Great Ming Empire at ng mga pinuno ng Three Great Forces ng Jiangho. Ang mga martial artist ng Jiangho na nagtataglay ng hindi may kukumparang lakas, ay isang malaking banta sa Ming Empire. Mayroong mga emperor ang sumubok na makipagdigma sa mga martial artist ng Jiangho, ngunit ang kanilang founding emperor ng Ming Empire ay naniniwala na ito ay isa lamang pagsasayang ng kanyang hukbo at sandatahan. Kaya naman ay nagdesisyon ito na lagdaan ng Mutual Non-Aggression Pact. Sabi nito sa general na hindi nito gusto ang mga taga-demonic cult, ang emperor na dapat ay siyang tawaging ang kalangitan, ngunit papaanong may lakas ng loob ang mga ito na tawaging ang kanilang lord bilang ang kalangitan? Kaya naman ay nagtanong ito sa general na paanong naging iba ito sa Orthodox faction. Sa isip nito na tingin niya ay mas lalo nakakaayawan ng prinsipe ang mga ito dahil sa ang natutunan nito ay ang martial arts ng imperial family at ng sa Daoist, kaya naman ay sinabi nito na sa kanyang nalalaman na ang unorthodox faction at ang demonic cult ay mayroon lamang kaunting pagkakaiba sa pagtingin sa mga bagay-bagay kumpara sa orthodox faction. Matapos ay nagtanong ulit ito na kung ang orthodox faction lamang ba ang tanging kakampi ng Great Ming Empire sa Jinagho, na sinang-ayunan naman ng general. Sabi nito na hindi na niya hahayaan pa na hamaba pa ang ganitong sitwasyon, kaya naman ay tinawag nito ang isa niyang alalay na Yakyang, ang Great Ming Empire low-ranking civil official at hinihingi ang opinyon nito. Sabi niya na ayon sa kanyang impormante na ang kasalukuyang demon lord ng demonic cult ay nagawang mapatalsik ang kanyang ama upang makuha ang posisyon nito. Dagdag pa niya na isa itong mahinang individual na nagawang mapaalis ang mga talentadong individual sa kanilang posisyon. Dagdag pa nito na kung sasabihin nito ng direkta sa Demon Lord ang nais nito, ay sigurado siya na makukuha nito ang tiwala ng kanilang pinuno, at ito na ang pinakamagandang oportunidad para sa kanya upang mailatag ang kanyang posisyon sa Imperial Palace. Sa isip naman ng general na ang suhestyon ni Yakyang ay ang tanging kailangan lamang niyang gawin ay ang maipakita ang dignidad ng kanilang imperyo. Ngunit sa nangyayari ngayon ay gumawa pa ito ng malaking kaguluhan, at lalo na ang isang ito dahil ang autoridad ng imperial family ay hindi man lamang nagkaroon ng kahit na kaunting epekto sa kanya, at hindi nito hahayaan ang isang iyon na makalapit sa kanilang Prinsipe Chen, kaya naman ay agad nitong inutos sa kanyang mga kawal na arestuhin agad ang lalaking iyon. Sa nangyari ay mabilis na nagtungo ang mga gwardya sa kinaroroonan ng ating bida upang arestuhin ito. Ngunit nang magawa nilang atakehin ang ating bida, ay agad naman silang nagtataka dahil sa bigla na lang itong nawala na parang bula sa kanilang harapan, kaya naman ay napasabi sila na ito ay ang swift clone technique, at napasigaw na ito ay nasa likudan na nila. Nang tatangkohan na sana ng mga ito na sundan ang ating bida, ay agad naman silang hinarangan ng 3 guardian ng demonic cult. Matapos ay naglagay ng guhit ang Left Council Elder sa harapan ng mga ito, at sinabi na dapat ay handa sila na maputulan ng isang braso kung nanaisin nilang makalagpas sa kanila.
Sa isip naman ng mga ito ay hindi nila magawang makagalaw, at hindi pa nila nararanasan ang ganitong klaseng nakakamatay na enerhiya. Sa nakitang ito ng general ay napasabi siya na hindi maganda ang nangyayari. Ang mga miyembro ng demonic cult ay napapalibutan na sila at ang mga ito ay armado. Lumapit naman sa mga ito ang ating bida, kaya naman ay agad siyang pinahinto ng general at sinabi na kung nais ba nito na maging kalaban ang buong imperyo. Matapos ay nagbigay galang naman si Yu-won at sinabi sa prinsipe na maayos tignan ang prinsipe sa suot nitong armor, kaya naman ay binabati niya ang prinsipe Chen dahil sa ligtas na pagbisita sa kanilang demonic cult. Sa nangyari ay nagtataka naman ang prinsipe dito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.